Happy 7th anniversary. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God is good. And all the time. Talagang tapat at dakila ang ating Diyos. Amen. Sapagkat tunay nga po na siya ang gumagawa ng lahat ng bagay sa buhay ng kanyang iglesia. In fact, sinabi doon sa Matthew 16:18, sabi doon, "Upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it." Kapag itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, walang pwedeng gumiba. Walang pwedeng magwasak. Walang pwedeng maghinto. Amen. Sapagkat tunay nga po na sa Kanya nagmumula ang ating kapangyarihan. Manalangin muna tayo saglit sa ating Amang nasa langit. Tayo po yung bukod kumikit at manalangin. Aming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong pagsama at paggabay sa bawat isa sa amin. At salamat, Lord, sapagkat naabot po namin, Panginoon, ang ika-7 taon ng kaarawan ng iglesyang ito. At alam po namin, Ama, mahaba pang mga taon, Panginoon, ang Kanya pong isa-celebra. Talangin po namin, Ama, na kayo ang siyang sumamad, lumabay kay Pastor Lloyd, maging sa Kanya pong mga katuwang, mga kasama, Panginoon, mga kamanggagawa, at maging ang mga kapatiran, na siyang patuloy pong sumusuporta sa gawain ito. Talangin po namin, Ama, na lagi ka pong maluwalhati, Panginoon, sa pagitan po ng church na ito. Salamat sa iyo ang karangalan, kapuren, kadakilaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. At natin magsabi ng Amen. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong tema ngayong umaga, is the powerful restoration of God. Everybody say, the powerful restoration of God. Kanina nabanggit ni Pastor Lloyd, na talagang tama, 3 taon na hindi nagkaroon ng celebration, katulad ng ganitong pagkakatipon sa pag nagkaroon nga ng pandemic at meron po palang nadagdag na yung bagyo, po. Pero tingin niyo po mga kapatid, talagang ang ating Diyos ay nire-restore niya ang lahat ng bagay. Ang mga bagay na ukol sa Kanya, mga bagay na magbibigay ng karangalan sa Kanyang pangalan. Sapagkat tunay nga po, ulan ba? Pambot. Mawit kasi tayo kayo na ulan. Nakita ko na nakapayos. Okay, anyway. So tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita, mga kapatid. Actually, ito pong topic na ito, itong mensahe ito, yung sinasabi diyan is the year of restoration, mga kapatid. It is a prophetic word of God sa atin po sa kabuuan sa CGCO family. At ang Shalom po ay bahagi po ng CGCO, Covenant Global Church Orient. At ito po, mga kapatid, ay tunay nga po nagkakaroon ng manifestation, nagkakaroon ng mga bagay na kung saan ay pangungusap at paghahayag ang ating Panginoon sapagkat nais po niya na ang bawat isa po sa atin ay palaging in tune. Diba? We must always in tune with Him. We must always be connected with Him. At upang na sa ngayon ay patuloy po natin maranasan ang Kanyang katagumpayan. Amen. May kasama pa po ba ako, mga kapatid? Praise God. Sabagat sa nakita po natin, mga kapatid, in fact dito sa chapter na ito, sa passage na binasa kanina, nabasa na po ito kanina kaya hindi ko na po babasahin. Dito po sa Joel 2:25 to 29, mga kapatid, lahat ng bagay actually ay nilikha ng Diyos sa mabuti. In fact, pagdating sa tao, ang sabi ay napakabuti. Amen. Na kung saan, mga kapatid, ay tunay nga po na tayo ay higit pa sa mga bagay na nandito. Meaning, na tayo po ay tinatawag na vice regents of God because we are created in the image and the likeness of the Lord. Amen. At dahil dito, mga kapatid, tayo po, kapag tayo naglalakad, kapag tayo ay napupunta sa iba't ibang mga lugar, we are displaying the image and the likeness of God. Amen. Atin pong inihahayag, mga kapatid, ang Kanyang kaluwalhatian because we are the glory of God. Amen. Kasi sinabi yan sa John, basahin natin sa John. Meron pwede ba pakiproject yan? Okay, John 17:22. Ang sabi doon, the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. So we are the glory of God. Sabi sa tabi mo, we are the glory of God. Tayo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At syempre, binabalik natin, mga kapatid, ang bagay na Kanyang ibinigay sa atin.
And the more na binabalik natin, the more na lalo niyang ini-increase. The more na lalo niyang dinaragdagan, mga kapatid, kung ano po ang mga bagay na ating ibinalik sa Kanya. At dito po sa bagay ito ng kasulatan, mga kapatid, ay tunay nga po na merong restoration. Bakit merong restoration? Kasi merong nawala. Amen? Ang ganito po ang ibig sabihin ng restoration. Halimbawa, ito pong Biblia yung nandito, mga kapatid, at habang ako po yung nagpipreach, ay naipatong ko dito, nailagay ko dito. Okay? And then pagkatapos ay kinuha ko uli at nilagay ko dito. Ang tawag dyan ay restoration. Okay, go back to the original. Okay, binabalik doon sa lugar na kung saan ay dating nandoon. If you remember, mga kapatid, nung magkasala si Adan at si Eva, ay sila po ay hinanap ng Diyos, hindi ba? Ang sabi ay, Adan, Eva, nasaan kayo? Question, mga kapatid. Hindi ba talaga sila nakikita ng Diyos? Nabulag ba ang Diyos dahil sila nagkasala? Hindi, mga kapatid. Siyempre, siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? So, hindi siya, he will not be affected sa mga ginagawa ng mga tao, of course, sa kanyang kalalagayan. But of course, yung kanyang espiritu ay nag-degrade sapagkat ang tao ay nagkasala. Anong sinasabi ng Panginoon doon, mga kapatid? Anong essence ng sinabi niya na, Adan, Eva, nasaan kayo? Kasi, mga kapatid, ang sabi doon sa Genesis chapter 3, ano po, in the cool of the day, ano po, ang Diyos o ang Panginoon ay lumalakad doon sa hardin ng Eden. So sa time na yun, mga kapatid, ay tunay nga po na siya po'y bumaba upang na siya makipag-fellowship sa tao, subalit wala doon sa lugar na kung saan dapat silang magkita. Wala doon sa lugar na kung saan dapat sila magtagpo, mga kapatid. Parang katulad nito, halimbawa, ang Sunday ay pagsamba sa Diyos. Amen. Amen. So kung sinabi ng Panginoon, dito tayo magkakatipon because narito po ang bahay-sambahan, hindi ba? In the Old Testament ay tinatawag na tabernacle at templo. But this time, mga kapatid, ay kapilya o sanctuaryo o kung ano man tawag natin dito, mga kapatid. O dili kaya ay sa mga bahay, sa mga house churches. Hindi ba? O yung iba ay nasa mall. O kung ano yung dinesignate na lugar, mga kapatid, dapat doon tayo pupunta. Amen. O halimbawa, kung nagkataon napakalayo mo, nasa ibang bansa, o di online. Pero kung nandito ka lang sa paligid, ba't mag-online ka? Amen. Church, sabihin natin, church is better in personal. Amen po ba? Diba, ang iglesia, mga kapatid, ay personal. Meaning na tayo po ay nagkakakita-kita, tayo po ay nagkakasama-sama. At sinabi nga ng kasulatan, over 2 or 3 gathered together in the name of Jesus Christ, He is there in the midst of them. Amen. Siya ay nasa ating kalagitnaan. At kapag siya ay nasa kalagitnaan, siyempre, nandun ang ating pong ibayong respeto sa Kanya. Hindi ba? Kaya nga pagka halimbawa ay merong nagpapaawit, sabay, mag-join ka sa pag-worship sa Panginoon. Di ba? Hindi parang tuod kang nakaganyan, no? Na sinabi ng song leader, itaas ang ating kamay, palakpakan natin ang papakpakan si Ginoo. Pero hindi tayo gumagalaw, mga kapatid. Di ba? Para tayong tuod. Ibig sabihin, we are still dead. Pero tayo po'y binuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo spiritual. Amen. Kaya dapat masigla tayo, mga kapatid. At ang sabi doon sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan sa Panginoon ay iyong kalakasan. Amen. Kaya kapag masaya ka kay Lord, masigla ka. Amen po ba doon? Nawawala, napapawi ang kalungkutan, nawawala ang karamdaman, mga kapatid. At kahit man halimbawa, sino po ba meron mga tindahan dito, mga stores? Meron ba? Mga sari-sari stores. Okay, kung wala. Anyway, kung halimbawa, yung isang tagapagtinda doon sa sari-sari store, ano po, kaya isang restaurant, at pagkatapos pumunta ka doon o order ka sana ng pagkain o dili kaya ay kung naman dilata bibilin mo. Pero yung tagapagbantay ay nakasimangot
Kanina kasi, parang madilim, para bang uulan sa lugar niya, no? Ang tawag namin dito sa Tagalog ay nakapundo ang ulan. Sambako lang mukha. Di may pinta ni Leonardo da Vinci. Bibili ka pa ba doon sa tindahan na yun kung nakasimangot yung tindera? No? Siguro, kaya ka lang bibili dahil kasi wala nang ibang tindahan, wala kang choice. Amen po ba? Tingnan po mga kapatid, alin ba ang nilalanggam? Ay, by the way, ano ba yung langgam sa inyo? Ha? Amigas, oh. Yung langgam, yung ants, ano? Alin ba yung pinupunta ng ants? Yung asin o yung asukal? Sukal. O, di ba? Asukal eh. Yun ang pinupunta mga kasi matamis siya. Di ba? Sweet. Eh sa atin, ano po, ay talagang dapat mabanaag, ano po, dapat makita, dapat mahayag ang kalwalatian ng ating Panginoon. Palakpakan niya natin si Lord. Okay? So, marang ka sa katabi mo, ngitian mo siya ng pagkatamis-tamis ng ngiti. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, halimbawa, meron kang katabi, no? Na nakasimangot, mainit ang ulo, no? Anong gagawin mo? Tatabihan mo ba siya? Lalayuan mo di ba? Baka mamaya sikuhin ka niyan We must always enjoy the presence of God. Amen. Amen. Sapagkat tunay nga po na sa pamamagitan nito ay talagang inihayag natin that we are one in the Spirit. Amen. Na tayo po ay nagkakaisa, na tayo po ay nagkakasama-sama. Kaya nga mga kapatid, kung halimbawa kami, walang problema sa amin, ano po, kahit sa kami magpunta, hindi lang naman dito sa lugar nito kami nagpupunta sa lugar po ng Bisaya, sa Mindanao, ng lingwahe ay Cebuano or kung ano man tawag natin ninyo doon o natin. Pupunta rin kami sa mga Ilocano, sa mga Kapampangan, mga kapatid. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mailang sa amin. Tagalog kami, huwag kayong mailang sa amin. Huwag kayong mag-sorry sa amin. Di ba? Kasi yun yung dialect di ba? Amen po ba doon? Amen. Anyway, manakana ka mga kapatid, kung minsan meron po ko nahahagip ang naiintindihan ko. Di ba? My point here is, di ba tayo nagkakaintindihan sa lingwahe, pero nagkakaintindihan tayo sa espiritu. Amen. Di ba? Yun ang higit na mahalaga. Amen. Amen. Mas malimit nga mga kapatid, yung nagkakaintindihan sa salita. Ano po? Kadalasan pa yon ang nag-aaway. Di ba? Kadalasan yung pa ang nagbababag, mga kapatid. Ano po? Pero sinasabi ng kasulatan, ano po? We are one in the Spirit. Now, we are one in the band of the Spirit. Sapagkat tunay nga po na tayo po ay tunubos ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang unang bagay na nais ko po ibahagi sa inyo is reconstructing of what have been destroyed. So yung powerful restoration of God ay nakikita ano po mga kapatid ng muling pagbubuo. Hindi ba? Pagbubuo sa mga bagay na kung saan ay nagiba, nawasa. Merong tatlong being na kung saan ay nagwawasa. Siyempre isa, ang Diyos, una sa lahat, mga kapatid. O dili kaya ang diablo, o tayo mismo. Kasi dito po mga kapatid, ano po, titingnan natin, pansinin niyo po dito po sa Joel, buksan natin uli ang ating mga Biblia. Dapat ang mga Kristiyano ay may dalang Biblia. Amen po ba doon? Amen. Ano yung tawag sa Bible? Sa sabutan ba? Ano yung nakita ko dun sa anyway. Sabi rito, ang sabi ganito, pansinin niyo po ang binanggit ay verse 25, and I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm. Tingnan lang sabi, my great army, sabi, which I sent among you. So may mga kahirapan pala, may mga sitwasyon palang hindi maganda, sa tingin natin hindi maganda, nagaling sa Diyos. Pag galing sa Diyos, disiplina yon. Amen. Pag galing sa diablo, siyempre, gusto niyang wasaking gibain ang iyong buhay. Hindi ba?
pag galing sa atin, siyempre, parang ayaw natin tayo ay mag-enjoy sa buhay. Something like that. Kung saan man ito galing mga kapatid at tayo po ay nag-repent, tayo po ay nagsisi mga kapatid, ay ito na nga po, handa ang Diyos na muli kang buhuin. Handa ang Diyos na muli kang ayusin. Amen. Handa ang Diyos upang muli tayong itama. Kasi mga kapatid, ano po, by the way, yung pong protection ng Diyos ay nasa ating lahat. Amen. Pero nangyayari mga kapatid na kung saan yung bakod ng proteksyon ng Diyos ay nawawala kapag tayo po ay lumalayo sa Kanya o dumidistansya sa Kanya. Kaya nga alam niyo po, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi may mga manggagawa ang Diyos. Di ba? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, o dili kaya yung mga, kahit mga sabihin natin mga ordinary member, pero merong puso na kung saan ikaw ay ibalik sa Diyos, mga kapatid, i-welcome mo siya sa iyong bahay. Amen. Huwag mo siyang pagtaguan. Huwag mo siyang iwasan. Sapagkat ang Diyos ay naghayag sa kanya, nangusap sa kanya upang na ngayon ang Panginoon ay muling gumawa sa iyong buhay na dakilang bagay. No po? Kaya sinasabi rito, reconstructing of what have been destroyed. So muling bumubuo ang Panginoon. Katulad halimbawa ng yung wall of Jerusalem. Di ba? Sino ang pinili ng Panginoon upang nasiyan makapagbuo muli o itayo muli ang wall of Jerusalem? Actually mga kapatid, napunta po ako ng Israel 2008 at nakita ko po doon, malalapad po yung pader doon sa yung tinatawag na wall of Jerusalem. Ano po? Hindi po yan mga simple mga hollow blocks, ano po, kundi yan po mga malalaking mga tipak ng bato, mga kapatid. Mabibigat po yun, ano po. Hindi basa-basa na isasalansan, ano po. Kinakailangan 4 o higit pang tao ang kailangan para maiangat lang, ano po, maisalansan doon ng maayos. Now, alam nyo ba, na nung ito po ay nag-iba, ito po ay muling natayo sa loob lamang ng 52 days. Andiyan po ba kayo? Amen. Bakit kaya natayo sa loob lamang ng 52 days? Kasi nandoon ang kanilang puso. Nandoon ang kanilang commitment. Amen. Di ba? Kung minsan sa atin, mga kapatid, isang bagay lang, CR lang, o dili kaya kapatiman bahay, sambahan, mga kapatid, aayusin na lang, mga kapatid, inabot pa ng 1 taon, di naayos, kapraso lang. Ano pa po ba kayo? Hindi siya parang pinuhan. Di ba? Kinakailangan tayo po ay maging sensitibo sa paligid. Amen po ba doon? Amen. Alam nyo, palagi tayong nababatikos sa mga relihiyon, yung mga malalaking mga simbahan, mga kapatid. Ano po? O tingin mo kayo mga born again, saan sila nagkakatipon? Diba? Hindi nga nila maiayos ang kanilang paligid, hindi nga nila mapaganda ang kanilang simbahan. Something like that. Pero sila po, may unity sila. Anya pa po ba kayo? Amen. Hindi ba mga kapatid? Kaya, mas lalong ang dapat na mahayag ang kalwalhatian ng Diyos sa lugar na ito, huwag nating katwiran. Anyway, sa Espiritu naman, ang Diyos ay tumitingin. Bakit nagpatayo pa siya ng sanktuaryo? Mga kapatid, di ba? Ng tabernacle in the Old Testament. Ba't nagpatayo pa siya ng templo? Pag tinignan ninyo sa Biblia, mga kapatid, pag inaral nyo mabuti, at meron kang i-imaginary mo siya, mga kapatid, napakaganda ng tabernacle of Moses. Maayos po ang tabernakulo ng Panginoon na ginamit sa pamamagitan ni Moises. Napakaganda ng templo na itinayo sa panahon ni Solomon. Amen! Amen. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ito po isang bagay na pagtuturo sa atin, ano po, na kung saan tayo rin sinupin natin ang ating mga buhay spiritually at maging mga kapatid, even sa physical, masisino po yan. Unahin sa kalalagayang spiritual. Diba? Kasi pagka maayos ang iyong espiritu, maayos ang iyong isip, maayos ang iyong pananalita, patay tayo dyan. Diba, hindi pastor mismo lalabas sa bibig ng isang pastor ang salitang patay?
Life and death are in the power of our tongue. Di po ba? Kasi si Jesus Christ nga, mga kapatid, patay si Lazaro. Di ba? Sinabi ba ni Jesus Christ na patay si Lazaro? Hindi. Ang sabi niya ano? Natutulog lang. O diba? Natutulog. And in fact, sinabi niya nga, Lazaro, lumabas ka dyan. Hindi niya sinabing, Lazaro, mabuhay ka at lumabas ka dyan. Wala. Ang sinabi niya, lumabas ka dyan. Para lang siya tumatawag sa isang tao na nasa loob ng bahay. Amen. 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 Diba? So, therefore, ang ating Panginoong Jesucristo, tularan natin siya sa kanyang mga pananalita. Sabi ng mga alagad, mga kapatid, sabi nga nun, pauwiin mo na sila, ang dami-daming tao, libo-libo, sabi niya, saan tayo kukuha ng pagkain nila? Kahit 300 dinaryong tinapay, hindi makakasya sa kanila. Kahit kurot-kurot lang ng tinapay, hindi sasapat. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Kayo ang magpapakain sa kanila. You get the revelation? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ano po, kasi in-empower na tayo ng Panginoon. Therefore, mga kapatid, you are able to do even the impossible things. Amen. Amen. Diba? And for sure, nagulat sila, namanga sila, sapagkat tunay nga, dakila ang Diyos, 5 tinapay at 2 isda, kumain ang libu-libong tao. At may lumabis pa, hindi ba? Pero nung una, parang ayaw sila, parang tatanggi-tanggi sila, pero na-amaze sila sa ginawa ng ating Panginoon. And they are part of that work, mga kapatid. Alam nyo, by the way, sinabi ng Biblia, 5,000 men. Kasi sa Israelita, mga kapatid, binibilang ang babae. I-add lang po siya, mga kapatid, katulad ni Mary, kasi pinanggalingan ni Jesus Christ. Diba? Sila, ano ba yan, si Rehab, binanggit. Ayun po, kung meron talagang mga dakilang role lang talaga, binimension sila. 5,000 men, sabi exact, sabi nga nun, women and children. So, approximately, mga 15 to 20,000 people ang pinakain. Ano ang ginawa? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, paupuin ninyo sila. 100, 50. O, di ba? Pinagtumpok-tumpok ang mga tao. May sistema. Sabi natin, may sistema. O, di ba, mga kapatid? Even sa pagsamba, meron din tayong sistemang sinusunod. Amen. Di ba? Kahit man sa paglagong espiritual, meron tayong sistemang sinusunod. Subukan mo nga yung isang sanggol, mga kapatid, papapanganak lang, pakainin mo ng karne. Di ba? Pabubulunan. O di ba? At hindi niya makakaya yung kapatid. Kinakailangan mo na yung tinatawag ng milk, ano po, then later on, ito ay meat, ano po, hanggang he is able to do things, ano po, sa independent. Pero mga kapatid, ito po ang nakita ko po, may mga Kristiyano, 10 taon na sinusubuan pa rin. Ito ba ko sa langit, tamaan ay, huwag na magpasubo. So, yung sabi mo, ikaw na ang magsusubo. Di ba? Ikaw na magpapakain. Amen. Di ba? Tayo nang abot sa mga tao. Di po ba? Ang ating Panginoong Jesucristo is willing to help us, mga kapatid. Pero syempre, higit sa lahat, tulungan natin ang ating mga sarili. Amen. Alam niyo po sila, pag talagang hindi mo na kaya, nandun ang matinding help ng ating Panginoon. Di ba? Pero mo, andyan lang yung baso, kung kanina-kanina po ipapaabot, kaya-kaya mo namang abutin. Hindi ka to I'm saying, mga kapatid. Eto, may celebration tayo, meron tayong pangdiriwang. Mga kapatid, tayo mag-ambag-ambag. Nung sinabi na mag-ambag-ambag, bigla ka nawala, nagpunta ka ng CR. Pero pagkakainan, nandun ka naman. Masakit pakinggan, pero totoo mga kapatid di ba?
Sino ba ang magpupunda ng iglesia? De, siyempre, yung nasa loob ng iglesia. Amen po ba doon? Kayo ba matutuwa kung si Pastor Lloyd ay pupunta sa bayan, pupunta diyan sa bayan ng Loon, mga kapatid, magpipreach po siya, at pagkatapos meron siyang daladalang supot, at sabi nga nun, o magkaloob kayo. Mga unbeliever yun, mga kapatid, pwede bang gawin yan? Hindi. Makakatisod tayo, hindi ba? Pero, kaya nga po tayo mga kapatid, tayo po ay binibigyan ng Panginoon pagkakataon na kung saan ang gawin ang mga bagay ukol dito sa lupa para sa kanyang kalwalatian. Hindi po ba? Kasi tandaan niyo po, sabi nga kay Pastor Lloyd, Pastor, sabi ko, makbang na kayo, enlarge nyo na ito. Palakihin nyo na ito. Amen. Kasi kung ano ang lalagyan, yun lang ang pupunuin ng Diyos. Amen. Tayo nga doon sa Kabanatuan, mga kapatid, 120 square meters yung ating lugar. Ano po? At pagka mga regular Sundays, ganun po, naaabot yung attendance natin. 100, mahigit pa. Pagka first Sunday, halos 200. O sabi ko, mag-umpisa na tayo ng pag-iipon para makapagpagawa na tayo ng higit pa. Cathedral, 1,000 seating capacity. Amen. Hakbang ka lang sa pananampalataya. Okay, sabi niya kahapon, meron na bishop, meron na sabi ni Mami, ni Pastor Lilia, na talagang i-construct ito, bubuin, palalawakin pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba? Pero dapat kasama ka doon. Amen. Sino ba mga member ng church sa taas ang kamay? Come on, gusto ko lang makita. Ako, ibig sabihin, mga bisita ba kayo lahat? Lahat ng mga members ng church na ito, taas ang kamay. Please. Ayun, salamat sa Panginoon. So, ano kaya ang gawin mo? Bumili ka ng isang truck na bato. Di ba? Hollow blocks kaya. Mag-donate ka, mag-contribute ka, mag-share ka. Di ba? Masasabi mo, meron kang bahagi dito. Amen. Hindi ba, mga kapatid? Meron ka bang nakitang isang taong nagpapatayo ng bahay? Nung hindi na niya kayang ipatayo ang bahay niya, mga kapatid, nagpunta sa mga kapitbahay, uy, tulungan niyo naman ako magtayo ng bahay ko. Pengen naman pengen naman 1,000 dyan, pengen naman 10,000 dyan, tulungan niyo ako magtayo ng bahay ko. Walang ganon, mga kapatid. Hindi ba? Ang magtatayo ng bahay, yung mismo nakatira sa bahay. Amen. Di ba? Tayo mismo ang magmamalasakit. At syempre, kapag hindi na natin kaya, si Lord na ang gagawa. Di ba? He will extend His help to us, mga kapatid, na talagang nandun yung abundance, nandun yung kanyang lubos na pagpapala sa bawat isa po sa atin. Nung nagkamali nga kami kasi nung pinatayo namin yon ay hindi pa kami nagpo-flow sa Holy Spirit. At ang umaten lang nung araw ay mga 30 lang, di ba? Apostle lang, mga 30 lang. Yun ang ipinatayo namin. No? Pero malawak po yung lote natin doon, mga kapatid. Kulang 1 hektarya yung lote natin doon. Maluwang siya talaga. Okay, sabi ko, sabagay, nandyan na. Pero kasi yung mindset ko minsan, mga kapatid, yun ang humahad lang sa atin, di ba? Yung pag-iisip, yung limitadong pag-iisip, mga kapatid, na kung saan ito nga po na tayo ay, kaya nga sabi ng Biblia, dapat ang ating kaisipan ay katulad ng kaisipan ni Kristo. Amen. Andiyan ba yun sa 1 Corinthians 2:16? 1 Corinthians 2:16. Pakibasa natin. Okay, pakiproject mga apostle. Pakibasa po ng mga nandyan. Ito po, mga kapatid, ito po, we must flow in the mind of Christ. Everybody say flow. Flow. Everybody say the mind of Christ. Yun, sabi dyan, mga kapatid, basahin ko lang sa inyo. Okay, nakita niyo na po ba dyan? Nasabi dito, for who hath known the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. Alam niyo po, kailanman hindi po nagsalita si Kristo ng patungkol sa kahirapan. Hindi siya nagsalitang mahirap ang buhay. Wala. In fact, sinabi niya nga,
bibigyan kayo ng buhay at ng kasaganaan nito. Sabihin natin, kasaganaan nito. Ang kasaganaan tinutukoy doon ay hindi doon sa langit, mga kapatid. Dito mismo sa ibabaw ng lupa. Kaya kung mahirap ka, nagsimula ka, naging mananampalataya ka, mahirap ka, kapatid, iaangat ng Diyos dahan-dahan, unti-unti, in the fullness of time, ang iyong physical na kalalagayan. Amen. Tulad namin nung araw, ang bahay namin, kubo, butas-butas pa, mga kapatid. Kung ngayon, 2-story building na yung bahay namin. Hindi ba? You get what I'm saying? Ang Diyos po hindi madamot. Kaya lang, mga kapatid, hindi tayo nangihingi. Ano sabi ng Biblia? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Sabi niya ng Panginoong Jesucristo, hanggang hindi pa kayo humingi sa akin, Panginoon, humingi kayo at kayo makatatanggap at sabi nga noon, mapupuno kayo ng kagalakan. Amen. No? Kaya naman minsan sa paghingi natin, mga kapatid, walang sangkap ng pananampalataya. Ano ibig sabihin? Ano ba naman, Lord, yan? Nung maborn again ako, ba't kung kailang naborn again, tsaka nagkaminto buhay ko? No? Ano ba ang gagawin mo sa buhay ko? Provide mo, Panginoon. Sangil ka pa. Di ba dapat pag humingi ka sa tatay mo, sa nanay mo, may pakiusap? Amen. At kapag humingi tayo at ipinubay ng tatay at nanay natin, hindi ba tayo dapat magpasalamat sa kanila? Ganon din siyempre sa Diyos, pag nag-provide ang ating Panginoon, dapat marunong tayong magpasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano, meron niyang awit yung count your, sa hymnals po namin ng araw sa Southern Bank. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Diba? Ang awit count your blessings, name them one by one. Alam ni Pastor yan, ano? Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Sabi isa na, madali, may silang naman tayo, madali lang na. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Kanina, although meron po akong ka-communicate kanina doon sa cellphone, pero sinusulyapan ko po, mga kapatid, yung mga pictures, yung mga ginawa ng ating Panginoon sa church na ito. Amen. Diba? Nagsimula sa wala. Kasi wala talaga, mga kapatid. Damuhan, dawagan ng lugar na ito. Pero nakita niyo po na mayroong inangat ang Panginoon na isang iglesia. Sabi nga nung araw ni Pastor Lilian, no, ayon sa mga sabi-sabi dyan, sabi nga nun, ay hindi tatagal ang church na yan dito. Kasi meron namang nagsimula dito ng mga born-again churches, 1 taon, 2 taon lang, nagsasara. Pero mabuti ang Diyos, 7 taon na ang iglesia nito. Palapakan natin ang Panginoon. Diba? Bakit? Kasi ito po ay sinimulan sa panalangin. At merong nag-agree, mga kapatid, at ayon doon sa pangungusap ng ating Diyos na dito matatayo ang bahay-sambahan. Amen. Diba? At merong ginamit ang Panginoon mga tao panasagyan gamitin ang lugar na ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Kaya ako naniniwala na blessed sila ng Panginoon. Diba? Pinagpala na sila ng Diyos. Kaya ito po, mga kapatid, merong reconstruction na ginagawa, mga kapatid. Una siyempre sa ating buhay. Una siyempre sa ating pamilya. Kaya kung halimbawa, may mga di magandang situation sa ating sambahayan, mga kapatid, huwag kang sumuko. Kung yung asawa mo, tagal-tagal mo na pinag-pray, na maborn again hanggang hindi pa, huwag ka pa rin sumuko. Isang araw i-encounter ng Panginoon yan. Alam niyo po, ang medyo isang matigas na puso ng tao, pag nakakilala sa Diyos, mga kapatid, mas tapat pa sa iyo yan.
Diba? Marami na po na-encounter na ganyan. Marami na po nakita mga kapatid. Ano po? Si Pablo. Ganon, ang kanyang prinsipyo sa matigas, ang puso ni Pablo. Matapang. Ano po? Pinipersikot ang mga Kristiyano. Pag i-encounter siya ng Panginoon, di ba? Hindi magawang share nila Pedro, hindi magawang share ng mga mananampalataya kasi baka patayin sila. O de si Lord na nag-share. Amen. Amen. Di ba? Meron nga tayo isang kapatid doon no? Pag kasi pupunta sa bahay-sambahan, yung araw kasi, kasi ang start ng service ay 9 o'clock, then pagkatapos matatapos kami alas 12, kuminsan alauna pa. No? Kaya pagdating niya, Cesar mo na siya, ano ba naman yan, tinatanghali na lang kayo palagi, sabi nga no, huwag ka na sumamba dyan. Sabi nga nun sa kanya, sabi ko, di umiyak, lumapit sa akin, kasi sabi ko, ganito po ang gawin nyo. Yung kanyang unan, pagpe-pray nyo, Lord, yung hihiga dito, no, mababago ang buhay. Yung asawa kong humihiga dito, mababago ang buhay. O, alam niyo, isang araw mga kapatid, sa sumusuko, ilang buwan niyang ginagawa ng mga kapatid, nagdedeklara siya ng blessing sa kanyang pamilya. Isang umaga, Sunday po yung mga kapatid, maagang gumising at gumaya. At sabi sa kanila, o ano ba naman kayo? Tanghali na kayo, pa kayo gumagaya. Sumamba na tayo! Amen! Diba? Diba may kasabihan niya? Ano yan? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ako, para tuloy yung akin, yung bahay kape ko, biglang biglang nabulabog, Kung merong mga bahay alak, ako po merong bahay kape. Okay, sabihin natin, reconstruction. Okay, rebuilding. Diba? Binubuo muli ng Panginoon ang mga nagiba na wasak, mga kapatid. Di man siya nagwasak. Diba kasi, kaya nabanggit ko sa inyo kanina mga kapatid, perfect ang ginawa ng Diyos sa mundong ito, maging sa bawat isa po sa atin. Amen. Diba? Kaya lang na-destroy sapagkat may nakialam. Walang iba kundi ang diablo. Pinahintulutan ng tao ang diablo. Ano po? Pero gayon pa man, ang ating Panginoon hindi papayag na wasak ang mga sitwasyon. Amen. At sa mismong gumawa ng kaparaanan, isinugo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mapapansin niyo po, nung isinugo ang Panginoong Jesucristo, and then after nung siya po ay mamatay at tumakay sa langit, palaging meron pong na mababasa kayo sa Biblia. Redemption. Receive. Ano pa? Reconciliation. Ano pa? Restoration o restored. Di ba? May kasi ibig sabihin, muli. Di ba? Actually, yung born again, pwede mong gawing ready yun Reborn. Reborn. Amen. Yung again doon, po yun, mga kapatid. Di po ba? Kasi nga, merong nasira, merong nawasak. At mismo rin yung tao, nagwawasak ng paligid. Di po ba? Dahil sa mga ambisyon, dahil sa mga pangarap, mga kapatid. No? Meron isang nagtayo ng yung 7-Eleven, anong tawag doon? Apostle, yung tower sa Amerika. At tapos meron, yan. Twin Tower. Tapos, meron pang sumunod na nagpatayo ng mas mataas pa uli, di ba? Pagkatapos, meron nagtayo ng Burj Khalifa. Pagkatapos, meron nagtayo pa ng isa pang mas mataas, mga kapatid. Galingan. Hindi nila alam nakakasira ng kalikasan. Hindi nila alam nakakasira ng buhay ng tao. You get what I'm saying? Yes, parang Babel. It's right, it's true. Ang Diyos po, mga kapatid, ang nais niya ang pinakabubuti para sa bawat isa po sa atin. Yon ang kanyang disenyo sa ating mga buhay. And that's why ibinigay sa atin ang church, mga kapatid. Yung church ngayon, siya ang magtuturo sa mga tao, sa mga pumupunta sa bahay-sambahan ng mga bagay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Diba? Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat dumating dito ang Panginoong Jesucristo at itinayo ang kanyang church. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang bagay, mga kapatid. Andiyan ba yan, Apostle?
Naka-project. Ano yan? Basahin natin all together. Receiving the fullness of God's blessing. Sabihin nga natin, I am blessed. Sabi mo, you are blessed. We are blessed. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag niyo na sasabihin, God bless you without ED. Pwede mo pa rin sabihin, God bless you. May ED, with ED. Diba sabi ng Genesis 1:28, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. 5 means grace. May ibig sabihin ng 5, biyaya ng Diyos. Amen. Diba? Actually, acronym po yun eh. God's riches at Christ's expense. Grace. Ulitin natin. God's riches at Christ's expense. Diba? That's the grace of God, mga kapatid. Natunay nga po na tayo po ay hindi pa lang pagpapalain ng Diyos, kundi pinagpala na tayong lahat. Diba? Meron nga tayo isang kapatid. Very faithful po siya. Siya po ay tither ng church. Bibigay po siya regular sa pangita po. At nang siya po yung mag-asawa, matagal sila bago magkaanak ng kanyang asawa. Natatakot siya. Sabi niya, baka yung dami mo kayo sa paano, baka baog, ganyan. Sabi ko, hindi ka baog. Sabi ko, you are already blessed. Amen. Pinagpala ka na ng Panginoon. Magkakaanak ka, huwag kang mainit. Nagkaanak po sa mga kapatid. Ang ganda ng bata. Amen po ba? Sa Australia po sila nakatira. You see what God is doing in our lives? Amen. Kaya sabihin sa katabi mo, hindi ka baog. I'm talking about spiritual thing. Amen. Sabihin sa katabi mo, ikaw ay magbubunga. Ikaw ay manganganak sa spiritual. Amen. Di ba mga kapatid? Ito po. Let me give you an example. Na-born again ako 1982, November 1st. And from then on, ako po'y dumadalo na ng gawain. Nagpabautismo po ako February 20, 1983. Mag-isa lang po akong binautismo, mga kapatid. Mag-isa lang. At ako po, ipinaalam ko lang sa tatay ko. Sabi ko, tatay, magpapabautismo na ako. Ipinaalam ko lang. Hindi po ako nagpaalam. Bakit? Siya ba ang nagligtas sa akin? Hindi. Diba? So, pinaalam ko lang. Iba kasi pag nagpaalam ako pastor, di ako payagan. Diba? Mag-isa lang po mga kapatid. Ito po, matindi mga kapatid. That time, nagkaroon po ng plus flood, lumabo yung tubig. Diba? Nasubukan nyo na bang pag maputik yung tubig? Pagka lumusong ka, dinilat mo yung mata mo sa ilalim, parang kulay dugo. Diba? Kulay blood. Hindi po kasi silang na, ba naman dapat sa swimming pool ng bautismohan? Hindi, mga kapatid. Nung pala, yung kaisa-isang binautismohan na ito, mga kapatid, magiging pastor, magiging bishop. Amen. At libo-libo na ang nadala natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Nag-iisa ka, pero hindi ka mananatili nag-iisa. Diba? Kung sa iyong sambayan, sa inyong pamilya, una kang nag-imano ng palataya, claim that your whole family will become born again. Diba? Sabi ni Pablo yun, diba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Diba, ang sarap mga kapatid na ma-enjoy ang blessing kung kasama mo ang iyong pamilya. Amen. Diba, ganito po yan mga kapatid. Yung hindi nagsishare ng kaligtasan sa kasama sa bahay, ay parang bumili po siya isang malaking pizza at pagkatapos ay pumunta doon sa bahay niya, lilinga-linga kung merong nakatingin sa kanya at nang wala nakatingin, pumasok sa kwarto at inubos lahat ang pizza. Anong ganon mga kapatid? Ano tawag doon? Makasarili. Hindi ba? Pero yung totoong nakakilala sa Panginoon, yung talagang tunay na nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya papayag na hindi maibahagi ang salita ng Panginoon. Amen. Kaysa ka nandoon, kapatid, huwag mo itago ang iyong pagka-Kristiyano. Sabi ng isang member, sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako,
pupunta ako na ako ng ibang bansa at ako po yung magtatrabaho. Sabi, magtapat ka sa Panginoon na, opo, pastor. Palagi namin pagbibre, opo, pastor, salamat po. At sabi nga ng kapatid, ingatan mo ang pagka-Kristiyano mo, ha? Hindi, punta na to sa abroad, sa ibang bansa. After 2 years, mga kapatid, ay bumalik. At tuwa-tuwa, masaya, nagbabalita sa pastor. O saya, o naingatan mo ba ang pagka-Kristiyano mo? Opo, pastor, hindi nga nila nalaman ang Kristiyano ko. Sobrang ingat. Alam niyo, mga kapatid, yung mga born again nakakain sa Jollibee, McDo, kung saan mga restaurant, nangihiyang manalangin. O isa may ganyan pa prayer eh. O kapatid, mag-pray ka na. Lord, salamat po sa... Pag ganun-ganun pa eh, no? Pero ako nagulat mga kapatid eh. Nung isang araw na kumain sa IT, sa Jollibee po yun. Ano po, nakita ko isang pamilya, nagpe-pray sila. Wow, sabi ko, bago sila kumain, nagpe-pray. Wow, sabi ko, mga born again ito ah. Pagkatapos kumain, ay pagkatapos mag-pray, nagtantanda, hindi Catholic. Imagine, kahit Catholic nagpe-pray sa pagkain. Ikaw pa kayang Kristiyano, hindi manalangin sa pagkain. Amen. Yan ay biyayang galing sa Diyos. Dapat marunong tayong magpasalamat. Di ba? Hindi yung nag-pray ka, eksaktong-eksakto yung panalangin mo. Okay? Nung dumating, Panginoon, hindi mo man lang dinagdagan. Hindi ba yun ang pinag-pray mo? Dapat, siyempre, kaya dapat tatalinuhan mo sa panalangin. Hindi detalye mo. Pati sa pag-asawa, detalye mo. Ito tayo sa mga kapatid. Amen. Diba? Pati sa pagtatrabaho sa ibang lugar, sa iba't ibang bansa, no? Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, siya ang dapat na laging naitataas sa luluwa natin sa buhay natin. Di ba? Meron kang tinanggap na blessing, na sasakyan, bahay, identify mo sa Panginoon. Amen. Yung mga anak natin, ihandog natin sa Diyos. Di po ba, galing sa Kanya lahat ang mga pagpapalang yan. At ito, sinasabi ng kasulatan mga kapalit, sabi niya, yes, shall eat in plenty. Sabi doon, na tayo ay kakain ng sagana. Amen. O sigurado mamaya, may pagkain masagana. Parang may lechon pa yata, pastor, no? Di ba? Naalala ko si Sunshine at saka ano pangalan siya, si Rain. Nung last time na nagkaroon ko ng celebration, Pastor Lilian, ang pangalan ng dalawang alaga niya ay Sunshine at saka si Rain. Ano po, sinacrifice ang buhay para sa anniversary ng church na ito. Di ba? You must celebrate the goodness of God. Amen. Di ba, pasalamatan natin sa kanya mga ginagawa sa ating mga buhay. And by the way, mga kapatid, ito po, for us to be prospered continually. Everybody say continually. Magtapat ka sa Panginoon sa pagbibigay ng ikapu. At sila ay natahimik. Huwag yung inakupo. Inakupo, yan na naman. Tuturo na naman si Bishop ng pagdadice. Alam niyo ba yung sabi doon sa Kabanatuan? 1 taon kong tinuruan sa pag-iikapo. Every Sunday, puro tithing ang tinuturo ko mga kapatid. Puro giving, puro giving. Bakit? Because the more you give, the more that you will receive. Amen po ba doon? Tayo po, nagbabalik na sa Panginoon, mga kapatid, kasi binless na niya tayo. Diba? O, paano ka nakapag-tithes? Di ba meron kang tinanggap na sweldo? Di ba meron kang tinanggap na pagpapala? Andiyan pa po ba yung mga kapatid? Huwag kayo nangihinayang. Kumakanta kayo palagi. Nangihinayang. Nangihinayang ang puso ko. Uli, pamaya niya, dumating yung kapatid mo, nangutang siya, di na binayaran. O, yung mga ganon, mga kapatid. Instead na sa bangko ka nagdeposito, sa ospital ka nagdeposito. Nauubos na walang kapararakan. Tawag namin sa Tagalog, nauubos na walang kapararakan.
yung pera na nasa kamay mo na pinangihinayangan mo, kumanta rin. Sabi niya, please release me, let me go. So, huwag natin hayaan mga kapatid na kumuwala ang pagpapalang ng Diyos because of our stinginess. Amen. Di ba? Hindi mo pwede, halimbawa, pwede bang halimbawa sabihin natin, nag-preach ang pastor, nangaral ng pastor, sabihin mo sa kanya, Pastor, God bless you. No? Hindi yun din ang dala-dala ni pastor pag bibili siya sa palengke. Pagbili nga po isang kilong karne ng baboy, no? Asin yung bayad mo sa God bless you po. Pwede ba yun? Hindi pwede yun, mga kapatid. Di ba? Tingin po yung lahat sa akin dito, pati yung mga nandun sa labas. Ang sabi ng Malakay 3:10, ang sabi, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house, saith the Lord of hosts. And prove me now herewith, and I will pour out, sabi nga, my blessing, a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And then sabi, at sa Tagalog, at sasawin ko ang mga mananakmal. Amen. Yung meat na sinasabi doon, mga kapatid, ay dalawa po ito, sa dalawang perspektibo. Una is spiritual, pangalawa ay physical. Spiritual, kapag halimbawa nagtuturo ng angaral ng isang pastor, tumatanggap ka ng spiritual na bagay. Amen. At syempre, bilang ganti naman, ikaw naman ay magbe-bless din sa Panginoon. Magbe-bless ka sa lingkod ng Diyos. Magbe-bless ka sa church. Amen po ba doon? Ibabalik natin ang ikapo sa Panginoon. And that's why, yung pastor, mga kapatid, hindi po sa manghihingi, hindi po sa magsosolicit, hindi po sa manlilimos. Anya pa po ba kayo, mga kapatid? Amen. At ang ipapakain niya sa inyo, mga kapatid, fresh, sariwa. Di ba? Ibig sabihin, ibang mga pastor, hindi na po makapagayak ng sermon. Kasi bakit? Nagtatrabaho pa po siya. Nasa call center pa. Di ba? Hindi makapagprepara ng mensahe. Kaya gagawin, hahanapin na lang niya ang kanyang lumang mensahe. Lulutuin uli. Hindi dapat ganun na mangyari, mga kapatid. And the church is suffering. Di ba? Kaya na, tiyempo, ikaw ay nag-internet. Bigla nakita mo, doon sa may Sermon Central. Nako, ito pala yung mensahe ni Pastor nung nakaraang linggo. Dito pala siya kumukuha ng kanyang sermon. Eh bakit? Wala ka na ipakain din doon sa pastor. Kanya pa po ba kayo? Tandaan niyo po, mga kapatid, look at this. Walang mahirap na church. Do you believe in that? Naniniwala ba kayo ang shalom loon ay mayaman? Amen. Amen! Amen. O ilabas nyo lang ang inyong kayamanan. Di ba? Parangalan nyo ang Panginoon sa inyong mga kayamanan. Huwag kang manghinayang, kapatid. Nais nating mag-enlarge pa ang gawain ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ako nagulat Kasi nung time na hindi pa kami nagkakaroon ng visitation ng Panginoon, alam nyo po, ang aming tithes and offering lang every month, Apostle Yal, 3,000, mga kapatid. 3,000 lang. 3,000 noong 2002. Ano po? 3,000. Pero na magkaroon ng revival, binago ng Diyos ang puso ng mga tao. Binisita kami ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Every month, ano po, ang nagiging ikapo namin, tithes and offering, ay 30,000 pesos na. Nag-increase. Amen. Amen. Kasi walang nadagdag na trabaho, nabago lang ang puso. Pinaka-importante sa lahat, mababago ang puso natin. Mababago ang ating kaisipan. Amen po ba doon? Alam niyo po, value church din po tayo, mga kapatid. At sa kasalukuyan, ano po, ang church natin, kumisa, nasa 3 million a year. Ano po, ang nagiging tithes and offering po natin. Glory to God, palapakan natin ang Panginoon. Nasa value lang po kami, mga kapatid. Naka-air condition po tayo doon, nasa value. Value church. Ano po, hindi po kami parang nagmamayabang o nagpaparangalan. Ang sinasabi ko lang, nabuksan ang kaisipan ng mga kapatid. I am encouraging you, I am challenging you. Kasi, kung bakit yung sinasabi yan sa inyo, kasi 7 years na kayo. Amen. Ano po, I encourage you, I challenge each and every one of you
Ano po? Pag ipinatayo ang bahay, sambahan, bahagi kayo. Kahit man lang ba isang hollow blocks, di ba? Modern ka sa Lazada, hindi deliver ng Lazada yan. Totoo, may nakita na akong diniliberan ng isang hollow block. Modern sa Lazada. Hindi, mga kapatid, ito po isang bagay na pagbubukas ng ating kaisipan. Ano po? Alam niyo po, nasa isip lang natin po yung kahirapan. Diba? Pagkatapos nadideklara pa natin, nahahayag pa sa ating mga bibig. Kaya nga kanina nung kumakanta tayo ng yung ulan, ulan, ulan. No? Ako sabi ko, mukhang, ay di ba? Kaya kung ulan, okay magagalit kasi kinanta natin ang ina yun. Hindi po ba? Pero dito po, nakakatuwa mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sasaway na niya yung mga cankerworm, palmer worm, kung ano pa mga worms ang ginamit, mga kapatid. Mga nagnanakaw ng hindi po natin napapansin. Di ba? Kinukuha ang ating mga kagalakan. Oh. Pero alam niyo po, ang Diyos ay mabuti sa lahat. Amen. Siya ang patuloy na magpapala sa iglesyang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Sabihin mo, bahagi ako. Lakas nga natin, bahagi ako. Oh, dapat gano'n. Yan ha. Pastor Lloyd, narinig mo ba yun, ha? Dapat na-video natin. Joke lang. Di ba mga kapatid? Nakakatuwa sapagkat tunay nga po na sa panahon, lalong higit sa panahon na tayo po ay merong kahilingan sa Diyos, meron tayong natatakbuhan di ba? And that is the church. May problema ka, lalapitan mo si pastor. Pastor, tulungan mo na kami sa problema namin. Nagka-problema kami mag-asawa. Si pastor mo naka-ready tumulong. Di ba? Okay kapatid, pag-pray ko kayo, nagkasundo. Pagkatapos, nagkaroon na naman ng another problema. Ang sabi ng nanay, tawagin mo si pastor para mag-pray tayo. Di gano'n na naman ang ginawa, mga kapatid. At paano na pang mga ginawa? In fact, mga kapatid, kumisan yung pastor, lagi nag-aabono pa nga eh. Di ba? Bibisita kayo sa bahay ng pastor, pagkakapihin kayo, pagkatapos iiwanan yung hindi naurungan, hindi nalinisan ng pinagkainan. Eto na, isang araw, dumating ang blessing doon sa pamilyang yon na palagi may problema kasi bakit nawalan? Kaya napagpala sila kasi nawala na yung salot. Amen. Ang sabi ng bata, Nay, tatawagin ko po si pastor, sabi niya para ma-bless din. Hoy, kung tawagin. Ay, hindi, pagka hihiling ng panalay, si pastor ang tinatawag, pagka may blessing, ayaw nang tawagin si pastor. Di ba? Meron ganyan mga kapatid doon sa amin sa Kabanatuan. Sabi sa kaibigan kong pastor, pag-pray mo po yung aming lugar. Kasi bibili na ng Ayala, papagawa ng subdivision. Sige, sabi, pag-pray natin, sige. At ako po yung magbibigay. Sabi, milyon po ang halaga. Sabi niya, magbibigay po ko sa church. Hindi, habang hindi nabibenta, pastor, nagpe-pray yung pastor natin, yung kaibigan pastor natin, hanggang sa ito po'y mabili, mga kapatid. At mula noon, hindi na sumamba. Isipin mo yan, kapatid. Nung siya ay pinayaman ng Diyos, kinalimutan na ang nanalangin sa Kanya. Pero ito po ang isang magandang bagay. Ang Diyos hindi magpapabaya sa Kanyang church. Amen. It is His church, mga kapatid. Amen po ba? Ano po? At ang nais ng Panginoon, na tayo po ay maging bahagi sa programa, sa proyekto ng iglesia. Balikan ko lang po mga kapatid ang testimony kanina. Mula noon, noong 2002, actually before 2002, up to the time na magkaroon kami ng revival, mga kapatid, April, wala po kaming outreach kahit isa. Nandun lang kami mismo sa isang baryo, doon lang mismo sa barangay ng Valley Cruz. And then pagkatapos, nung magkaroon po ng visitation ng Panginoon, ang mga kapatid, naging giver na po sa iglesia. Mga kapatid, ang dami na po nating napuntahan at marami na pong outreaches ang church ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Hindi mo pwedeng, mga kapatid, ako'y magmimisyon sa, saan ba? Sa amang lugar, Cebu, o kung saan man, sa Mindanao. Tulungan niyo ako. Pastor, ito po yung walis, sabi niya.
Alam mo si Lord, si Pastor Lloyd, sasakay doon sa Wales. Mga kapatid. Di ba? Kaya ito pala yung sinasabi sa mga kapatiran. Kaya sa kanila, hindi naman yung amount na pinag-uusapan natin. Kasi si Lord, kayang-kayang i-multiply. Di ba, 5 tinapay nga, 2 isda na multiply niya. Amen po ba doon? Di ba? Ibig sabihin, ano pa kaya yung bagay na i-impart natin? Ano pa kaya yung bagay na ibabahagi natin sa iglesia? Ano po? Kayang-kayang i-increase ng Panginoon yan. Kayang-kayang i-multiply ng Panginoon yan. Amen. At lalo na kung makita nila ng church ito, mga kapatid, talagang umuunlad, sumasagana. Mga kapatid, di mahirap mag-evangelize. Sila na ang kusang pupunta rito upang makisamba sa inyo. Why? Because you have a great testimony. Napagpasok pa lang nila, sila po ay welcome na natin. May kagalakan sa inyong mga puso. Amen. Kasi that's the purpose of God. Why He built the church. Kapatid. Mga araw, naalala ko nung nagkaroon na ng revival, pumasok doon yung kapatid, ito po, nagkita yung dalawa. Yung isang nagpapataya ng wedding at saka yung isang tumataya. Member pala namin yung tumataya, kapatid. Pagkatapos, nandun din, umatindi yung heart killer, yung trigger man, umatindi sa church, mga kapatid. Ang dami nang napatay na tao. Matay sa church, nabago sila. Sabi ng mga tao. Yung church naman, sabi na nun ugad kaya ng mga magnanakaw, mga mamamatay, at mga noon yun, ngayon binago na sila ng Panginoon. Amen. Di ba? Ang church, mga kapatid, kung minsan kayo nagiging ospital, pag kami sakit, di ba? Dadalhin dito. At so, pag-pray nyo nga po si kapatid, o pinag-pray, gumaling. Actually, sa church natin sa Kabanatuan, may patay na nabuhay. Pagkatapos ng panambahan, 2004, anniversary po yun, mga kapatid. Pag-uwi sa bahay, inatake ng heat stroke. Mga kapatid, along the way, namatay po siya. Pero tinapat lang yung cellphone sa tenga niya. Nagdeklara po tayo ng life. Pagdating sa ospital, siya mismo ay nabuhay. Amen. 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 Diba? At ang church, dapat ito rin ay kainan, restaurant. Ano yon, mga kapatid? The Word of God. Dapat tayo po ay masaganang nakikinig ng salita ng Diyos. Kapag ikay masaganang nakikinig, ikaw ay atentibong nakikinig ng salita ng Diyos, the Word of God will become flesh in your life. Di ba? Hindi lang po mananatiling mga letra yan, mga titik. No, it is not. One day, you will eat it. Kakainin mo yan. Di ba? Mabe-bless ka dyan. Amen po ba doon? Di ba? Kasi ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako. O sabi ng Panginoon sa akin, sabi ng Lord, pag-aralin mo yung anak mo ng education, nag-aaral ng education. Pagkatapos ng mag-board exam, mga kapatid, may silang ang review niya. Natatakot niya aking anak na mag-exam kaagad, mga kapatid, kasi halos 6 weeks lang ang kanyang review. Sabi na pa na papasa ka sa board exam. Kumuha ka na, anak, huwag na sa September pa or October pa. Kumuha ka na, sabi ko sa kanya. Pasado sa board exam, mga kapatid. Sabi ng Lord, pag-aralin mo ang anak mo ng dentistry, makapagtatapos siya ng dentistry. Gaano ka mahal? Si doktora, di ba? Dentist ka, no? Alam niya kung gaano ka mahal ang pagpapalang ng dentistry. Pero dahil tayo po, mga kapatid, nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Sa kaya lang tayo umaasa, mga kapatid. Full-time po ako sa ministry. Wala po akong mga iba't ibang mga sideline na mga businesses at mga kung ano-ano pa. Wala, mga kapatid. Full-time ako sa ministry. Ang kinabubuhay ko, ministry. Yung aking anak ngayon, mga kapatid, yung pang-apat, yung huli na, nag-iisa na lang siya pinag-aaral, nasa 5th year na po siya sa dentistry. Palakpakan natin si Lord. Diba? Walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Just claim that you are already blessed. Every day, confess it. Every day, declare the goodness of God in your life. Diba?
Panginoon, ako'y masaganang buhay kung aking pamilya, pinagpala mo, Panginoon. Walang anumang karamdaman o kasakitan na magtatagumpay sa amin. It will happen, mga kapatid. It will happen. Ako last year, ako po talagang nasuri ako ng doktor at hindi ko pala alam na may sakit na ako sa puso. Binibilang nga namin ni Apostle Well. Ano yan, Apostle Well? 2021 pa, no? Tama ba? O 2021 pa, mga October. Mga ganon, mga kapatid. Pero ako nagpapasalamat sa Diyos kasi hindi po ako na-stroke. Diba? Hindi ako na-stroke, hindi yung parang namatay yung kalahati ng aking katawan. Nasuri lang, nung April po, muntik na po akong mamatay. Talagang, nahabol ko ang aking hininga. Sabi ko, Mama, pag-pray mo ako, pag-pray mo ako. Eh kasi nga, hindi po ako nagpapasuri. Hindi ako nagpapacheck up. Nung ma-check up po ako ng doktor, sabi niya, may heart failure ka. Sabi gano'n. Kinakailangang ma-angiogram ka, ma-angioplasty ka. Ang halaga nasa halos 1 milyon na magagastos ko. Sabi ko, Panginoon, I receive your healing right now in Jesus' name. Amen. Hindi po ako inoperahan, hindi po in-angioplasty, mga kapatid. Malusog at pinagpala ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hindi ba? Kaya dapat din talaga nagpapacheck up tayo. Diba? You get what I'm saying? Natuto na ako, dapat yearly health examination. At saka syempre, maingat na ako ngayon sa pagkain. Syempre, may wisdom dyan, di ba? May karunungan binigay ng Panginoon. So, umiiwas na ako sa mga magtitrigger sa aking dating naging karamdaman. What I'm trying to say here, mga kapatid, available po ang kagalingan sa Diyos. Available, yung kanyang prosperity. Amen. Kung sinabi ng Diyos, yung anak mo magiging piloto, hakbangan mo yan, kapatid. Paniwalaan mo, sinabi ng Panginoon. Di ba? Meron tayong member doon. Yan ang word ng Panginoon sa kanya anak. Magiging piloto ang iyong anak. Tapos pinag-aral niya, di ba may anong tawag niya sa unang 4 na taon niya, ano? Ha? Nag-aircraft mechanic muna, mga kapatid. Pero entrance pa lang, napakamahal na, 40,000 na agad. Yung bahay po nila ay sira-sira pa, butas-butas pa. Yung kinukwento ko kapo na talagang nakakaawa ang itsura ng bahay niya. At siya po ay humakbang sa pananampalataya, naging faithful sa kanya sa pagbibigay, maging kanyang mga anak, tinuruan niya sa giving, sa tithing, mga kapatid. Ngayon tapos na ng aircraft mechanic, nagtatrabaho na. Susunod na siya doon sa level ng magpipiloto na siya. Is it happening, mga kapatid? Yes. Napaayos sila ang bahay. Napakaganda ng bahay nila. 2-story building na ngayon. May condo pa sa Manila. May sasakyan, mga kapatid. Yung anak nasa abroad, kumikita ng malaking halaga. They became faithful in the Lord. They are part of the church. Hindi po sila lumayo sa church. So sila umasenso sa buhay, mga kapatid. At talagang pinaparangalan nila ng Panginoon, ang Panginoon sa lahat ng bagay na kanilang tinatanggap. Amen. Ito po, mga kapatid, kumbaga nasa sa atin din, nasa sa atin din. So, receiving the fullness of God's blessing. At pangatlong bagay, mga kapatid, renewing strength through the anointing of the Spirit. Everybody say, renewing strength through the anointing of the Holy Spirit. Amen. Diba? Nare-renew ang ating kalakasan, ang ating kalagayang spiritual, mga kapatid, because of the anointing of the Holy Spirit. Because of the touch of God in our lives. Amen. At ang nais ng Panginoon, mag-isa araw na ito, ma-receive po natin yan, mga kapatid. Alam nyo ba, ang anointing ng Holy Spirit, mga kapatid, nandyan lang yan eh. Naghihintay ang Diyos ng kanyang bababaan. Di ba? Na kailan bumaba ang Holy Spirit doon sa tinatawag na Day of Pentecostes. Yung araw na kung saan sila po ay nananalangin. Amen. They were united in prayer. They desired revival. They desired the visitation of the Lord. And therefore, they were baptized by the Holy Spirit. They spoke in tongues, mga kapatid.
They saw signs and wonders. They did miracles. Everything nagawa ng Holy Spirit. Kaya ito po, sa umagang ito, I encourage everyone. I challenge everyone, mga kapatid. You want to be renewed in your spirit? Believe, receive, accept, mga kapatid, the power and the anointing of the Holy Spirit right now. Amen. Let's sabi rito, no? In the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Basahin ko lang po sa inyo, mga kapatid, ha? Paki-project na apostle kung nandyan. Joel 2:28 and 29. Ito yung sabi, mga kapatid. Okay, sabi, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. God is willing to bless each of us in the fullness of His grace. According to the fullness of His grace. Amen. At syempre, higit sa lahat, yung pagkilos ng banal na Espiritu, maranasan ng bawat isa po sa atin. Alam niyo po, ako po, galing sa Southern Baptist. We do not believe in speaking in tongues. We did not believe sa slain in the Spirit. Ano po? At yung sabi namin yung tongues, nagsis na yan, yung prophecy, huminto na yan kasi may book of Revelation na. Mga kapatid, pero nung nagkaroon ng visitation ng Panginoon sa amin, empowerment ng Holy Spirit, my mind has been changed. My declaration has been changed, mga kapatid. And right now, we are flowing in the prophetic ministry. Amen. At ako mismo ay nagpo-prophesy. Ako mismo ay prophet of God. Look at this. Kahit pala hindi ka nung una naniniwala, mga kapatid, hihintayin lang o naghihintay lang ang Diyos ng tamang panahon para sa iyo. Amen. And actually, this is your time. This is God's time for you. Ano po? Well, nasa sa iyo lang yon, kapatid. Kung handa kang tanggapin o hindi. Ano po? Pero ito po lang ang isang nakita ko. If you are willing to receive the anointing of the Holy Spirit, then magugulat ka sa iyong buhay. Magiging kakaiba ka. You will never be the same again. Amen? Kayang-kayang ayusin ng Panginoon ang iyong problema, ang mga sitwasyong pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon yan. Kapatid, you will be renewed like an eagle. Your strength will be renewed like an eagle. Amen. O, ang layo na nagiging travel namin, mga kapatid. Ano po? Pero sa kabutihan ng Panginoon, nag-iingat po siya. Diba? At ang Lord nagpo-provide po ano man ang ating mga pangangailangan. Kasi package deal po yan. Everybody say package deal. Kapag sinabing spiritual, hindi lang po basta spiritual. Kasama po ang material, physical, everything. Amen. Di ba? At pati ang ating mga emosyon, ayusin din ng Panginoon. Hindi ba? At ating tatayuan, mga kapatid, na tayo dapat mabuhay para sa Panginoon lamang. Are you receiving this message? Yes. Do you believe the anointing of the Holy Spirit? Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Let us all stand up. Ano po? Asan po yung ating ano dito, yung gitarista natin, ano, or meron keyboard or anyway. Hallelujah, Lord. We bless your name, Father God. Thank you so much, Lord. Na ganito po ang gagawin natin para ikangay, pati yung mga nando sa labas, sila ay mapagpala din naman. Mag-anoint po ako, ano po, nice po, sabi nga sa inyo, yun lamang kung nandoon yung heart, ano po, to receive something from the Lord. Punta po kayo isa-isa rito, ano po, milera po kayo dyan, isa-isa, one by one, I release the anointing of the Holy Spirit. And if the Holy Spirit is speaking to me to release the word for you, then I will do. Okay? Kung ano yung aking tatanggapin, I will just release it. Kapatid. But only believe. Kaya kung isipin, pag ano, matutumba. Di ko magtatumba, wala nang problema doon.
Amen po ba? Di ba? Pero kung matutubak, hindi mo pwede tigilan yan. Kasi yung Diyos ang kumikilos. Then pagkatapos, inyo mga ulit, balik na kayo sa upuan, then yung mga kapatiran natin nasa labas, pupunta rin kayo dito. Okay? Para may order po tayo. Then, ayan, yung makakalabas pala rito. Then balik na lang ulit. Hallelujah. Sige po, awit muna tayo sa Panginoon. Give your hands to the Lord. I love you, Holy Spirit. You're about to break my soul. And everything I go to love you more. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And everything I love you more. Everything for your heart. You hold my life. Closer to you. I feel your power in you. I think on things to be strange, but I can see things to change. I worship you and see it happening. Reaching for your heart, you hold my life in your hands. You lead me closer to you. I feel your power. Face to face, where I can see you face to face. I worship you, the Spirit I will worship you.
Huwag mo nang i-resist ang Holy Spirit. Kaya mo, mag-resist po kayo. Kasi may ginagawa sila pag naiinit sa tao, may ginagawa ang Panginoon. Huwag yung kinokontra ang gawa ng Diyos. Amen. If you want to experience the fullness of the power of the Holy Spirit, never resist the Holy Spirit. Sometimes you are grieving Him because of that. Kapatid. Sige po, lapit ang po dito.